Magandang hapon po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong binabati sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Samahan natin sa pagpapasalamat ang ating kapatid na si Antonio Arciaga Jr. Nagpapasalamat sa kaloob na buhay si Celestina David. At alalahanin natin kaisa ng kanilang mga nagmamahal na pamilya, ang mga yumao na sina Rosemary Villarosa, Reverend Father Edwin Bravo, Reverend Father Francisco Algas Jr., Reverend Monsignor Sabino Benco Jr., Alex Lopez, Romel Lacuesta, Roy Empainado, Ana Lorraine Lagarta, Potenciana at Romeo Balcos, Teresita Soriano, Apolinario Alejandra at Felipe Santos, Sebastian Villamea Jr., Tita Soriano, at para sa pasasalamat ni Jennifer Soriano. Magsitayo po ang lahat. Inang sakdalinis kami ay hihingi sa Diyos Ama naming awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ialay din natin at hilingin sa Panginoon ang kagalingan ng lahat ng mga apektado ng pandemyang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Atukan tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama nating pagsisihan ang ating mga nagawang mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanang tinipon ng iyong Espiritong Banal ang katotohanang ikaw ay wagas na pagtapatan at ang kapasihang ikaw ay malayang paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kaniyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila.
Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon. At maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kaniyang salita na nagpapahayag ng Kaniyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kaniyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto, o pananamit ni numan. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama sila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli. At siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan. Ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng bala na ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan
upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad ko, hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paano sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. Magandang hapon po. Marahil tayong lahat at marami ang nananalangin na sila'y magkaroon ng maraming pera o kaya manalo sa mga lottery kung bumibili. At dagdag pa nito, kapag daw nagkaroon sila o nanalo kaya ng maraming pera, magdo-donate daw sa simbahan, gagawa ng mga community pantries, mamimigay ng mga kanilang napanalunan, mamamahagi sila sa mga taong nawalan ng hanap buhay. No? Pero kung manalo ka kaya ng 300 million ngayon, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Sigurado, baka walang mapagsidlang kagalakan, ano? Pagka tumama tayo o nagkaroon tayo ng ganong karaming pera. Pero alam nyo, kahit na maraming pera ka, hindi rin magiging sapat yun para maging maligaya ka eh. Halimbawa na, bumili ka ng bagong sasakyan, may bago kang bahay, may bago kang biling 5 hektaryang lupain, o kaya nakarating ka sa iba't ibang bansa, yung kasiyahan lumilipas din eh. Sa una lang masarap yung para bang takaw mata. Nakikita mo yan sa mga handaan, ano? Dito lang nakikita ko noong nagpipiesta tayo na walang pandemya, ay grabe ang nakikikain. Nakakatuwa naman, ano? Marami nakikikain kahit di mo imbitahin. At noon may pinamamahaging mga lalagyan ng pagkain, mga plato, pati kutsara, tinidor. At talaga namang umaapaw ang kanilang pagkuha, buffet ang sistema ng pagkuha ng pagkain. Ang nakalulungkot, kukuha ng napakarami, umaapaw sa plato na malaki ang pagkain kinuha. Pero kalahati lang ang kinakain. Takaw matay. Ang daming natitira. Kaya ako sa sarili ko, tansyado ko pagka ako'y nakikikain. Lalo na sa mga handaan noon. Kung ano kaya kong simutin, yung walang matitira, yun lang kinukuha ko. Ayoko nang mayroon sobra o kaya pipilitin kong kainin na hindi na kaya ng aking tiyan. Minsan ganun, takaw mata tayo Kala natin kaya natin pero hindi pala. So maraming mga paraan kung bakit tayo nagiging, sa isang iglap ay nagiging maligaya. Pero hindi katulad yan ng pagiging kontento. Magkaiba yun, yung happiness and contentment. Magkaiba yun. Yung maging kontento ka sa buhay, kahit na sa umaga ang pagkain mo lang kapit tinapay, masaya na kayong mag-anak. Yun lang nakayanan kontento na. Pero hindi naman inaalis na mangarap ka na magkaroon ka ng karagdagan. Pero kita nyo, merong mga mayayaman na malulungkot ang buhay.
napasa kanya na ang lahat, lupa, bahay, sasakyan at kung ano-ano pang mga material na gamit. Pero malungkot eh. Bakit lumulungkot? Kasi hindi sila kontento. Tingnan yung mga mahihirap na isang kahig at isang tuka. Kontento sila eh. Kung ano lang yung mapagharapan nila mag-anak, ayos na yun. Meron lang 1 kilong bigas, may tuyo at kape, ayos na. O talbos ng kamoting nilaga, ayos na yun. Kontento eh. Kaya magkaiba ng kahulugan yung happiness and contentment. Yung happiness eh, panandaliang pakiramdam lang yon. Masaya ka ngayon, pero mamaya malungkot ka na. Nababago ka agad yun eh. Pero ang pagiging kontento, panghabang buhay yon. Diba? Yung kontento ka na sa buhay mo, kontento ka na sa o ano ang meron ka ngayon. Pero hindi naman inaalis na mangarap ka pa rin. Sa atin yun eh. Pero napipigilan mo yung sarili mo dahil kontento ka na kung ano yung meron ka ngayon. Kaysa naman doon sa kailangan palitan ko na yung sasakyan ko ng bago, limpag ka tapos ng 3 o 5 taon, wala na. Wala na yung dating. Wala na yung saya mo. Kasi naluluma na eh. Pero yung pagiging kontento, kahit mabulok yun pa rin ang pag-aari mong hindi mo na iaalis. Aalagaan mo lang. Ganun ho yun. Kaya itong panalangin ng ating Panginoon at dito sa ating Ebanghelyo ay nangangailangan tayo ng pagtitiyaga. Yung pagiging kontento nating pagiging Katoliko, yun yung ating mapanatili sa ating kalooban. Yung pananampalatayang iniregalo ng Diyos sa atin. Kasi mayroong mga pananampalataya na pagka medyo mababaw lang, ipinagpapalit yung pagiging Katoliko eh. Madali silang magsawa. Pag hindi nila nakukuha yung gusto nila, lumilipat ng ibang tindahan, kumbaga. Pag hindi nabili yung kanilang gustong bilhin sa isang tindahan, lilipat sa ibang tindahan. Doon ako kontento. Pero dito, tayo, maging kontento tayo. Yan ang inaasahan ng Panginoon sa atin. At ito'y isang kayamanang hindi mawawala. Hindi nauubos. Parating bago. Hindi mo sa ipagpapalit sa ano pa mang yaman ng mundong ito. Kundi ang kayamanang ito na nasa sa atin ay kayamanang madadala natin hanggang doon sa kabilang buhay. Kaya, maging kontento tayo sa pananatili natin sa biyaya ng Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ating tugon, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Kristiyano, naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo.
Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan, at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kaniyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan, kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Para sa ating mga yumao, lalo na sina Father Keith Algas, Father Edwin Bravo, Monsignor Sabino Benco, at lahat ng pumanaw na mga naglilingkod sa simbahan upang sila'y makarating sa puno ng kaligayahan at kabanalan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Para sa ating mga kapatid na kasalukuyang nasa sa ilalim pa ng pandemyang ito, ng mga karamdamang dulot ng pandemya, upang sila'y hipuin na mapagpagaling na kamay ng ating Panginoon at makabalik sa kanilang mga mahal sa buhay nang may kalakasan ang pangangatawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak ng sagisag ng bigay mong kaligtasan. Nasa katas ng Espiritu. Pakinggan mo kami, mayaman ay ngang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin ang ginaganap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumamin. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y napakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang sila'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kami mga kapwa niya hindi na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal na mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo imabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sopronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Father Skip, Edwin, Monsignor Benko, na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit Masalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kapayapaan.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami na iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo San kami. Antonio Abad. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at paggiliw at sa kakayahan nito para kami dalisayin. Kami naway pagindapating lagi sa iyong nakahain. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Salve. Resurrexit, sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Ora pro nobis Sancta Dei Genitris, ut beneficiamo promissionibus Christi, oremus, omnipotens per Deus, Caeculus Virginis Metris Mary Corpus et Anima, ut in felice habitaculum vifice mereretur, Spiritus Santo operante preparasti, dait caius commemoratione letamur, eius intercessione bistantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Divina auxilium meniat semper nobiscum. Amen. Muli maraming salamat sa ating mga naging tagapaglingkod ngayon, lalo na sa ating media ministry na siyang nangangasiwa sa patuloy na pagpapalaganap ng ating paglilingkod at ating pagdiriwang ng banal na misa maiparating sa mga kapatid na hindi nakadadalo. Maraming salamat sa ating media ministry. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. O ina ng kagandahan, ika'y aming kaaliwan. Alay nami bulaklak ng pagsinta naming tunay. Dukha man ang aming alay, ngunit puso ay taglay. O Maria, kami ay bendisyonan. O Maria, kami ay bendisyonan. Palakpakan natin ng Panginoon. Gandang hapon pong muli.